Aminado ang organizers ng traslasyon na hindi kayang maabot ang target na 15 oras lang na prosesyon. Live mula sa Quiapo Church sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, kung hindi kaya ng 15 hours, gaano katagal ang tansya ng mga organizer? Cheryl, posibleng matulad daw nung nakaraang taon kung saan umabot pa rin sa mahigit 20 oras ang magiging traslasyon. Kasabay nito, wala pa rin patid ang pagdating ng mga tao rito sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno ng mga tao. Una, para dumalo sa misa at pangalawa, para nga mag-abang sa pagbabalik ng imahen ng mahal na Senyor. At sa kasagsagan nga ng mga misa kanina, saglit pang nagkagulo rito sa bahagi ng Quezon Boulevard kung saan naputol ang lubid mula sa andas. Kanya-kanyang hatak ang mga debotong ito ng lubid na yan habang nasa ibabaw ng Center Island sa Quezon Boulevard sa Maynila. Mula yan sa andas ng traslasyon sa Poong Jesus Nazareno. Sa tindi ng pakikipag-agawan, nauhulog na ang ilang deboto. Pero ang lubid na yan, naputol na pala mula sa prosesyon. Sinubukan itong kunin ng ilang deboto, kaya pinilit namang agawin ng mga Hijos del Nazareno hanggang sa maibalik sa Quiapo Church. Dahil sa naging komosyon, humarang na ang mga pulis. Nangyari yan sa gitna ng oras-oras na misa. Marami sa mga debotong hindi na makapasok sa loob ng simbahan, nagtiyaga na lamang kahit sa likod ng mga harang. Gaya ng pamilya ni Nanay Jennifer Antonio na binitbit pati ang mga apo. Dala-dala rin niya ang maliit na imahe ng Poong Nazareno na pilit niyang pinabasbasan. Di rin niya maiwasang maiyak habang nananalangin sa mahal na poon. Tiwala po ko na siya makakatulong sa problema namin. May ilang foreigner din na nakiisa sa selebrasyon, gaya ni Alexa Nunez galing Brazil. It's beautiful. I love the Filipino spirit, very faithful and always with God. Aminado ang organizers ng traslasyon, hindi nila maaabot ang target na 15 oras na prosesyon. Napabilis man daw ang pag-alis sa Quirino Grandstand hanggang sa National Museum, pero inabot naman daw ng 6.5 oras ang andas mula Finance Road hanggang Ayala Bridge na nasa 1 kilometro lamang. Nagkaroon pa nga ron ng kaunting problema sa estado ng andas. Sa harapan ho talaga, yun yung medyo nagiging problema natin ngayon. Kaya sumusubsubo yung ating andas. And every time nadadaan ito sa may mga lubak o kaya naman ay pataas, mahirap po talagang isampa dahil medyo sumasayad na ho talaga yung harapan na portion nito sa ilalim. Nilinaw din ng mga otoridad ang na-report na nasawing photojournalist habang nagko-cover sa traslasyon. Hindi raw ito may tuturing na casualty mula sa okasyon. Nung siya ay namaalam, hindi naman siya nasa loob ng prosesyon. At ito ay naganap dahil unang-una, siya ay may medical condition na. Hindi ito naganap because of the force or incident within the occasion or activity of traslasyon. Cheryl, nagpapatuloy ang oras-oras na misa dito sa Quiapo Church hanggang mamayang alas 11 yan ng gabi. Samantala, sinuspindi muna yung pagpapahalik ng imahen dito sa simbahan ng Quiapo. Total, extended naman ang pagpapahalik ng replika ng imahen doon sa Quirino Grandstand hanggang bukas ng alas 10 ng umaga. Pero pagilino ng organizers, oras na maubos na raw yung pila ng mga deboto roon ay agad-agad din nilang ihinto ito anytime of the day. Mamaya, bababa tayo sa Quiapo Church dito sa paligid para makasama naman ng update, no? Magbigay kayo ng update tungkol naman sa mga sitwasyon ng mga kababayan nating deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Babalikan ko kay mamaya tungkol dyan. Balik sa iyo, Cheryl. Mon, balikan ko lamang yung naputol na lubid. May impormasyon na ba kung ano ang gagawin dito? Yes, Cheryl. Actually, naka-standby ang organizers ng Traslasyon 2026 sakali nga maputol ang lubid. Sa katunayan, every year, every traslasyon, napuputol talaga ang lubid dahil yung iba, nginangat-ngat, kinakagat yung ibang bahagi nga ng lubid. Kaya natutuluyan na itong napuputol. Nakahanda sila ng 2 spare na mga lubid para sa traslasyon ngayong taon. At yun nga, yung isang bahagi nito, kanang bahagi yan ng lubid, nung naputol, agad din itong pinalitan ng mga miyembro ng Hijos del Nazareno para may pagpatuloy ang pansamantalang nahintong prosesyon kanina.
Parang naririnig ko pa rin sa likod mo, tuloy-tuloy pa rin ang misa dyan sa Quiapo Church. Tama ka, Cheryl. Nagsimula itong Fiesta Masses kahapon pa ng alas 3 ng hapon at magpapatuloy yan hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Oras-oras, a total of 33 masses na kumakatawan sa edad ng Panginoong Hesukristo. Kaya naman, itong bawat oras na misa na ito sa mga dadalo, considered na nakadalo na kayo ng Fiesta Mass ngayong araw nga ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.